Sa mundo ng pera at kapangyarihan, hindi lahat ng kwento kusang lumalabas. May mga pangyayaring alam ng marami, pero bihirang may maglakas loob magsalita. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kaso ng modernong panahon ay ang kaso ni Jeffrey Epstein. Si Jeffrey Epstein ay isang American financier. May malawak siyang koneksyon sa mundo ng negosyo, politika at elite society. May private jet, marangyang bahay at isang pribadong isla. Ngunit sa likod ng marangyang pamumuhay, may isang lihim na nabunyag. Si Epstein ay inimbestigahan at kinasuhan dahil sa sex trafficking ng mga menor de edad. Hindi ito chismis. Nakabase ito sa mga dokumento ng korte. Ang tinatawag na Epstein Files ay koleksyon ng mga legal na dokumento na may kaugnayan sa kaso ni Jeffrey Epstein. Kabilang dito ang testimonya, sworn statements at flight logs o listahan ng mga taong bumiyahe sa kanyang private jet. Ang ilan sa mga dokumentong ito ay in-unseal o binuksan sa publiko matapos ang maraming taon. Pero hindi lang papel ang lumabas. May mga larawan, video footage at iba pang visual evidence na ginamit sa investigasyon at sa mga kaso. Mahalagang tandaan, ang paglabas ng pangalan o imahe sa mga file ay hindi agad nangangahulugang may nagawang krimen. Ipinapakita lamang nito kung sino ang naugnay, naka-interact o nabanggit sa mga record ng investigasyon. Sa loob ng mga dokumentong ito, may mga pangalan ng kilalang personalidad na lumitaw. Kabilang dito ang mga taong nakausap, nakilala o nakasalamuha ni Jeffrey Epstein sa iba't ibang lugar at oras. Ayon sa mga record, iba't ibang uri ng pagbanggit ang nakapaloob sa listahan. Kabilang dito ang mga testigo, mga taong inakusahan sa mga kaso at mga individual na nabanggit lamang dahil sa kanilang ugnayan o pagkakakilala. Nilinaw rin na hindi lahat ng pangalang nasa listahan ay sangkot sa krimen dahil ang ilan ay bahagi lamang ng isinasagawang investigasyon. Noong 2019, habang hinihintay ang paglilitis, natagpo ang patay si Epstein sa loob ng kulungan. Ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay, suicide. Ngunit sa puntong ito, nagsisimula na ang mga tanong. Tungkol sa mga dokumento, may mga naniniwala na hindi pa lahat ng dokumento ay nailalabas, na may mga pahinang nananatiling sarado. Walang opisyal na ebidensya na nagpapatunay nito. Ngunit may malinaw na kakulangan sa impormasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May mga nagtatanong kung aksidente ba talaga ang nangyari o kung may mga lihim na hindi na niya naibahagi sa korte. Hanggang ngayon, ito ay nananatiling speculation kung si Epstein lamang ang responsable. Bakit tila napakaraming koneksyon ang lumilitaw sa mga record? Bakit sa bawat dokumentong binubuksan may panibagong piraso ng kwento na nadadagdag? Hindi ito automatikong patunay laban sa sinuman. Ito ay mga tanong na nagmumula sa lawak ng investigasyon. Mga tanong tungkol sa kung gaano kalawak ang network, kung sino ang may alam, at kung sino ang walang alam. Hanggang ngayon, marami sa mga detalye ang nananatiling hindi malinaw. At sa kakulangan ng kumpletong sagot, nananatili ang mga tanong. Ito ang mga kumpirmado. May mga kasong naisampa. May mga dokumentong inilabas ng korte. At may mga opisyal na record ng investigasyon. At ito naman ang hindi pa napapatunayan. May lihim na listahan. May sinadyang pagtatakip. May mas malawak na organisadong network. Hanggat walang malinaw at matibay na ebidensya, mananatili ang mga ito bilang haka-haka, walang katotohanan. Ang Epstein Files ay hindi sagot sa lahat. Ngunit ipinapakita nito kung paano gumagana ang kapangyarihan at kung bakit mahalaga ang transparency.
Sa mundong pinapatakbo ng impluensya at pera, hindi lahat ng katotohanan ay agad ibinubunyag. Ano sa tingin mo ang hindi pa natin alam? Comment down below.